Noong Sabado ng hapon, April 13, ginulantang ang Australia ng mass stabbing incident sa Westfield Shopping Center, Bondi Junction, New South Wales na ikinasawi ng 5 babae at 1 lalaki. Marami ring iba pa ang nalagay sa kritikal na kalagayan kasama ang 1 siyam na buwang sanggol. Naglaan ng 18 million Australian dollars o 656.7 million pesos na pondo si New South Wales Premier Chris Minns upang imbestigahan ang pangyayari. Sinundan naman ito ng isa pang insidente ng pananaksak sa isang religious group leader noong Lunes, April 15 sa Western Sydney. Ipinarating ni Australia Prime Minister Anthony Albanese ang pagkabahala tungkol sa sinapit ng mga pulis at security service personnel mula sa insidente. There is no place for violence in our community. There is no place for violent extremism. We are a peace-loving nation, but it is not acceptable to impede and injure police doing their duty. People should not take the law into their own hands, but should allow our police and our security agencies to do their job. My job as Prime Minister is to give them that support. Kaya minarapat ni Western Australia Premier Roger Cook na paobserbahan kay WA Attorney General John Kigley ang ipinatutupad na batas o Jack's Law sa estado ng Queensland dahil tila epektibo ang Stop and One Law na unang ipinatupad noong March 2023. Nakakumpiska na ang Queensland Police ng mahigit 500 sandata tulad ng kitchen knife at butcher's knife, tomahawks, hunting knife at screwdrivers sa ilalim ng batas sa nakaraang taon. Pinapayagan sa ilalim ng Jack's Law ang Queensland Police na gamitan ng handheld metal detectors ang mga tao sa safe night precincts at public transport venues ng walang warrant. Sa kasalukuyan, ang WA Police ay may kapangyarihang magpaalis ng mga tao sa 5 entertainment precincts sa estado sa ilalim ng Protected Entertainment Precincts o PEP laws. Tinagurian naman ni Attorney General Kigley na isang dreadful trend ang mga pangyayari sa New South Wales sa mga nakalipas na araw. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon.